disappointment with God's appointments. Pag sinabing disappointment, ibig sabihin, it's a feeling that you are expecting something, okay? Naka-ready na sa utak mo, ito na yung gagawin mo, at alam mo yung magiging resulta, and yet, kapag nangyari na ito, ay iba na. It's not according to your expectation, according to your ways, di ba? According to your results na outcome na ini-expect mo. And when that happened, we became disappointed. Tama po ba? Ganito lang yan, para mas maintindihan ng mga magulang. Pinaaral mo yung anak mo. Ini-expect mo matapos niya yung high school, 4 years. Yung pala hindi nag-enroll. Anong mararamdaman? Ay, baka sobra pa sa disappointment. Magagalit ka. Tama po ba? Pinag-aaral kita, hindi ka nag-enroll. Di ba? That's one kind of disappointment. Tama po ba? Yung may inuutos sa'yo, pero pagbalik mo, di ba, hindi ginawa. Sinabihan mo yung anak mo, maglinis, maglaba, magluto. Di ba? Pag uwi mo ng gabi, parang walang nangyari sa inutos mo. Parang walang narinig. And you feel disappointed, right? To that person. And the same thing in our lives, kahit minsan yung mga bagay na inaasam-asam natin, di ba? Na yes, darating yung magandang bagay, ito yung ina-expect ko. O kaya yung minsan, siguro, ay makaka-relate kayo dito, minsan nagpautang ka, tapos sabi niya magbabayad daw siya. Di ba, kinabukasan, sabi mo, uy, tamang-tama, magbabayad siya. Kinabukasan, sakto, may pambayad din ako sa mga ito, sa mga bills. Dumating yung kinabukasan, sabi niya, sorry, wala ako. Ang worst pa, minsan hindi magpaparamdam. So, anong mafe-feel mo? Di ba? Disappointed. Di ba? There are a lot of disappointments in life. Hindi natin yan mapipigilan. Somehow, we can take control of that. Minsan, kaya natin, nilalagay natin sa kamay. Pero most of the time, you will feel a lot of disappointments. That's the reality of life. There will be a lot of disappointment. Yung ine-expect mong tao, yung ine-expect mong kabutihan, yung ine-expect mong blessing, yung ine-expect mong magandang bahay, somehow, it's not according to your expectation. Kaya we feel disappointed. At alam niyo po ba, kapag nadi-disappoint ka, naaapektuhan ang pananampalataya mo. Sabi mo, Lord, ganito ang gagawin mo. Sabi mo, Lord, may plano ka sa ganito. Sabi mo, Lord, ito yung gagawin mo sa pamilya mo. Sabi mo, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Pero time passed by. Years sa paglilingkod mo. Diba? Somehow you will feel disappointed kasi iba. Yun ang nangyayari. Kaya naman kapatid, anong pwede natin gawin? Kaya kailangan malaman natin when we feel disappointed, alam niyo po ba na there are a lot of areas in our lives na pwedeng maapektuhan. Unang-una yung relasyon mo sa Diyos. Because when there's a lot of disappointments, people tend to turn away their back from the Lord. Kasi sa dami ng disappointments, minsan baka sabihin mo, hindi ka totoo. Baka sabihin mo sa Diyos na hindi ka totoo. And there are a lot of things or mga katotohanan na dapat malaman natin patungkol lalong-lalo na sa Diyos. Because, remember this, God is in control. Amen? Yan ang isa sa katotohanan na dapat malaman natin, that God is in control. And when we expect things to go according doon sa expectation natin or sa flow natin, alam niyo po ba ang nangyayari minsan, naiitsapwera po ang Diyos. Why? Because we try to control things in our own hands.
Ganun po yung nangyayari. Because maraming disappointments, hindi na ako magano, ako na lang. Di ba? Minsan, hindi na ako magbibigay sa church, wala naman nangyayari. Invest ko na lang tong pera kaysa ibigay ko. Di ba? You try to control your own finances. You try to control your own life na hindi ka na nagtitiwala sa prinsipyo ng Diyos. Kapatid, remember that the Word of God will not return void. Hindi yan babalik ng bigo or hindi yan babalik ng wala lang. The Word of God is always powerful. It will surely accomplish its purpose. Kaya lang, yung timing, it's different from ours. Because God orchestrates the situation sa buhay natin, not in our own ways, not in our own thoughts. Amen? Hindi yan according sa ating kaisipan, according sa ating pamamaraan. Ang Diyos ay laging mas mataas ang kanyang kaisipan sa atin, mas malawak ang kanyang kaparaanan. Amen po ba? Amen? So when you feel disappointed, always remember this. Guard your heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, guard your heart. Ingatan mo ang puso mo pag nadidisappoint ka. Kasi dyan mag-uumpisa yung bitterness mo towards God. Di ka na magtitiwala, ayoko na. Nasaktan ako, na-disappoint ako. And it can also affect your relationship towards your family. Yung mga malalapit na tao. Kapag nadidisappoint ka sa husband mo, nadidisappoint ka sa wife mo, nadidisappoint ka sa anak mo, guard your heart. Huwag mong hayaan ang disappointment ay kainin ka at makapag-decide ka ng mga bagay na hindi magaganda. Don't let disappointment take over your situation. Amen? Sabihin mo, God is not yet done in me. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa siya. Amen? So now, as we start, let's read sa 2 Kings chapter 5 verse 119. Okay, verse 1, iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Ibig sabihin, leprosy, ketong. Yun po yun. Tama po ba? Ketong, tama po ba? Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sabihin nyo nga po isang araw. Yan, one day. Sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman, sumakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo.
Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Verse 11, pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Parpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi nyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses. Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Wow, grabing skincare, no? Pagkatapos bumalik si Naaman at ang kasama niya sa lingkod ng Diyos, tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Sumagot si Eliseo, ito yung propeta, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo. Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon. Sinabi ni Eliseo, umalis ka ng payapa. So, naintindihan niyo po yung story? Hindi. Kasi nakagano kayo sa akin eh. So, ganito yon. Si Naaman po, isa pong sundalo, magiting na sundalo, kanang kamay ng hari. Okay? Si Hadadezer, yung hari noon. So, kumbaga siya yung general, magiting. Marami siyang napagtagumpayang mga laban at gera. Kaya, ganun na lamang yung kanyang pagsulat dito sa Bible na ibang klaseng tao to, mataas na tao to. Okay? Kaya lang, may ketong siya. Diba? Kahit ganun siya, magiting, matapang, lahat ng tao ay tinitingala siya, kanang kamay na halos ng hari, pero may malubhasang sakit. Pero alam niyo po ba na ginamit ng Diyos yung dalagita? Yung dalagita na yon ay alipin nila. Alipin nung asawa niya. Dahil nung time na yun, sinakop yung Israel, yung iba kinuha, ginawang alipin. At meron silang alipin doon na isang dalagita. Hindi pinangalanan, pero ibig sabihin, ordinary. Pero sabi sa kanya, kung pupunta lamang po ay yung aking amo na si Naaman sa Samaria. Okay, doon po yun. Sa Israel, sa Samaria, may propeta doon, pagagalingin siya. Okay? So, sinabi kay Naaman, nalaman ni Naaman, ang ginawa naman ni Naaman, hindi kasi pwedeng pumunta doon dahil may ibang kingdom yon, Israel yon. Kingdom to ng Syria. Kaya sumulat siya, pumunta siya sa kanyang hari, si Haring Aram, gusto kong pagalingin ang sarili ko. Pupunta ako doon sa Israel, sa Samaria. Okay? Siyempre, ganun eh. Kapag alam mo, close ka sa hari, gusto mo, dumiretso ka din sa hari, doon sa kabilang bansa. Diba? Kasi nga, mano ka eh. Parang kilala ko lahat. Diba? Susumulat ang hari, ganun kasi nung unang panahon, susulat ang hari, okay, may recommendation letter, padala mo yan doon. Punta naman. Ano yung utos ng dalagita? Pumunta doon sa Samaria at pagagalingin sa sino? Ng propeta. Pero anong ginawa ni Naaman?
sa hari pumunta. Okay? Pumunta siya sa hari, tapos nanghingi ng recommendation letter para sa hari. Doon pa lang hindi na nakikinig eh. Diba? Gusto niya doon sa mataas, diretso ako doon sa pinakamataas sa hari. Kaya punta siya. Kaya nagulat ang hari. Ito po, may sulat ang aking hari. Punapunta ako dito para pagalingin mo ako. Nagulat yung hari, hindi naman nagpapagaling yung hari. Sabi niya, sino ako? Sabi niya, nagpapagaling ba ako? Diyos ba ako? Diba? Gulat yung hari. Diba? Subukan mo, gawin sa presidente. Diba? Bigyan kitang recommendation letter. Oy, punta ka sa presidente natin, sabihin mo, pagalingin ka. Magugulat siya. Katulad dito, nagulat siya. At kapag nagsusulat ng gano'n ng hari, minsan, they are trying to read kung ano bang gusto nito. Kaya pinunit niya yung damit niya kasi pinunit ng damit ng hari ng Samaria yung kanyang damit kasi parang hindi niya maintindihan yung hari ng Syria. Gusto niya ako bang makipag-away sa kanya, makipaglaban? Kaya gano'n na lamang yung interpretation niya na hindi niya maintindihan na ako ba Diyos pagagalingin? Ibig sabihin, gusto niya akong paggawa ng imposibleng bagay na hindi ko naman ginagawa at hindi ko magagawa. At gusto lang ata ako nitong insultuhin para makipag-away sa kanya, makipagyera. Ganun po ang kanyang kaisipan. Pero alam niyo po, may way ang Panginoon na laman ng propeta na si Eliseo or si Elisha. Okay? Si Elisha po. Yun yung prophet. Nalaman niya itong nangyari kasi napuloy na, ano pong ginagawa ng hari? Bakit ganun? Nung nalaman ng prophet na yun si Elisha, nakita niya na, may sulat pala, may kailangan palang pagalingin. Ang sabi niya sa hari, papuntahin mo sa bahay ko. Papuntahin mo sa akin, pagagalingin ko. So dali-dali naman sinabi sa kanya na pumunta daw kay Elisha doon para pagalingin. Pero pagpunta ni Naaman doon, alam niyo po kung sinong humarap sa kanya? Yung assistant ni Elisha. Okay, may messenger siya, yung propeta. Yun ang humarap, yung messenger. Sabi sa kanya, ay ganito po ang gagawin ninyo. Ito po yung sabi ng boss kong propeta. Okay? Ay maligo daw po kayo doon. Lumubog kayo doon sa Jordan River. 7 beses po. At kayo'y pagagalingin. General to, mataas na tapos kausap niya, mensahero, tapos uutusan siya, maligo lang po kayo dyan sa ilog na yan. Diba? Pumunta ka dyan sa Jordan na yan 7 beses po. Diba? Yun lang sabi, alam niyo po, umalis siya, galit na galit, padabog. Sabi niya, bakit ako mas magaganda pa yung mga ilog sa atin, bakit ako paliliguan doon? Hindi siya makapaniwala. At saka, iniisip niya, teka lang, akala ko ba propeta, may lalabas, tapos tatawagin niya yung Diyos, may seremonyas, tapos ililay hands niya ako, tapos gagaling ako. Akala niya, yun ang iniisip niya. Pero hindi, iba yung pinapagawa. Maligo ka lang, kulang ka lang sa ligo. Mga 7 beses kang maligo. Okay? So yun, kaya galit na galit siya, parang hindi niya matanggap, ano yung lang gagawin ko? Pero alam mo, nung umalis siya, sabi ng mga servant niya, kasi may kasama din siyang servant eh. Sabi ng servant ni Naaman, Amo, kung mahirap ba ang ipagagawa sa'yo, hindi mo ba gagawin? Kasi pag general ka, di ba may pride ka? Gagawin ko kahit gaano pa ka-imposible yan. Pero ito, simple lang. Maligo ka lang, di mo ba gagawin? Di ba? Para na pag-isip-isip ni Naaman, nga no. Di ba? Ang dami niya pang iniisip. Siguro, iniisip niya pa yung mahihirap na bagay, pero ito simple, pero hindi niya magawa. Pero dahil nung sinabihan siya ng mga ganon, napag-isip-isip niya na pagtanto, sige, naligo siya 7 beses sa Jordan River at siya po ay gumaling. At nang siya ay gumaling, nagbago po ang kanyang pananampalataya. Yung dating sinasamba niya mga Diyos-Diyosan or kung ano, sumamba na po siya sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Elisha. Amen? At nag-offer pa siya, binibigyan niya pa na yun, pero sabi na hindi na. Pero doon po nakikita yung appointment ng Diyos kay Naaman na siya ay gumaling. Naintindihan na po ba yung storya? Ngayon, sino si Naaman? Naaman is a commander, a great man, a highly regarded, mataas ang tingin sa kanya, a valiant soldier, magiting. Pero may leprosy.
Akala mo perfect ka na. Akala natin na sa atin ang lahat, may posisyon, maganda, yung buhay natin. Pero minsan inaalaw ng Lord ang isang bagay na sasabihin sa iyo, hindi ka perfect, anak. Di ba? Kasi may gagawin ang Lord sa buhay mo. Katulad din kay Naaman. Akala niya, achiever kasi to si Naaman eh. Lahat ng gera, sige, kunin ko yan. Kumbaga, ito yung tao na walang imposible sa kanya. Mangangarap to, mataas ang pangarap, maaabot niya. Minsan ganun tayo, na parang feeling natin we are in control of our lives. That you want this, I can have this. Diba? I want that and I can have that. Diba? Nagre-rely tayo sa sarili nating karunungan, sarili nating lakas. Pero minsan, alam nyo, kapag nangyayari yung mga ganung bagay, na minsan, hindi natin napapansin na parang mataas na ang tingin natin sa sarili, that we rely so much on ourselves, God allows certain situation katulad kay Naaman. Yung sakit. Minsan nakakalungkot yan dahil nakita ko po yan, lalo na nung nagtatrabaho po ako, nakita ko yung mga kasamahan ko na talagang they are achiever. They want yung parang yung awards, lahat, ng mga ganun. Trabaho sila para sa pamilya nila, para sa sarili nila, makilala sila para sa posisyon, para tumaas din yung pera. Pero alam niyo po, there was one time, a friend of mine, nagulat po ako, dahil nag-live siya ng ilang buwan na hindi ko alam, namatay na po siya. May sakit pala siya. At marami pong mga ganong pangyayari nung nagtatrabaho po ako noon sa corporate. There are so many people na nakasama ko na talagang they are achiever. They want this, they want promotion, they want position, they want yung mga accolades na lahat ng para makilala kung ano. Pero minsan, yung sakit, naalaw ng Lord para matuto ka. Pero hindi yun para patayin ka, para Pero gusto ng Lord, may makita ka na hindi lahat makokontrol mo, hindi lahat magre-rely ka sa sarili mong talino at lakas. Amen? Kaya minsan, meron tayong Naaman. Okay? That pride in our hearts na dapat nating i-deal sa Lord. He thought he could buy the cure. Diba? Nagdala siya ng marami, ginto, diba? 70 kilos na ginto. Diba? Ikaw ilang ginto? Ako wala akong ginto eh. Kung may ginto mga 1 gram lang siguro. Ito 70 kilos, diba? May pilak pa. Diba? May dala-dala pa siya. Akala kasi natin when we achieve a lot of things, akala natin madadaan natin sa pera. Diba? Akala natin madadaan natin sa possessions natin. No. Hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Pero maraming bagay kayang solusyonan ng pera. Tama po ba? Kayang bayaran ng pera yung kuryente mo, yung renta mo, yung tubig mo, yung tuition. Okay? Pero yung mga importanteng bagay katulad ng kalusugan, minsan hindi kinakaya ng pera. Tama po ba? Ibinigay mo na lahat ng pera, pinagutang mo pa para lang gumaling ka. Tama po ba? Yung iba nga, ang daming insurance, ang daming savings, nung nagkasakit, limas lahat. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi pera ang sagot sa lahat. Minsan nga may mga sakit na talagang walang lunas. Pero sa Diyos, meron. Amen? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magtatrabaho para hindi ka na magkapera. Hindi naman pala pera ang importante. Hindi po. Baka naman mali yung context po ha. Ibig ko lang sabihin, hindi dapat nakadepende ang buhay natin sa pera. Okay? Ang pera dapat ay isa lamang kasangkapan para magampanan natin yung mga bagay kagaya ng mga responsibilidad natin sa loob ng bahay or sa pamilya natin.
Pero hindi yan dapat ang dinodiyos mo, hindi ka dyan dapat nakadepende. Amen? And he went to the wrong place. Ito yung mga tatlong bagay na kamalian ni Naaman. He went to the wrong place to be cured. Pumunta sa ibang lugar, sa ibang tao, na siya'y pagagalingin. Anong sabi ng dalagita? Pumunta kanino? Sa propeta. Pero saan siya pumunta? Sa hari. Minsan kasi ganun tayo eh. May pinagagawa si Lord sa'yo, pumunta ka lang dyan sa kwarto mo, manalangin ka, magtiwala. Di, Lord, pupunta ako sa pinakamagaling na doktor. Sino ba yun? Di ba? Minsan, mas marunong pa tayo. Okay lang yun. Walang problema pumunta sa doktor. Wala namang problema eh. Kasi sila din ay kasangkapan ng ating Diyos. Pero kung may instruction ng Lord sa'yo, may pinagagawa sa'yo ang Lord para magtiwala ka sa Kanya, gawin mo, kapatid. Amen? Don't go to the wrong places. Yung iba nga, may sakit na nga, pumupunta pa sa bar. Di ba? May sakit na nga. Sabi ng doktor, wag uminom. Pupunta pa sa bar. Mag-iinom. Minsan hindi ko nga naiintindihan yung parang kagabi lang po, pumunta kami sa Mercury. Tapos nililibot ko yung Mercury. Kasi drugstore, di ba, ang Mercury? Tama po ba? Pagpunta ko doon, pupunta. May alak. May mga matatamis. Gusto ba tayong pagalingin nitong lugar na to? Naisip niyo po ba yan? Ako naisip ko, naglalakad ako. Okay, may alak, lalaki. Dati wala namang ganitong Mercury, ngayon meron na. Iba na sila. Bakit? Pera na ang habol eh. Diba? Akala ko ba gusto tayo pagalingin? Nagbibigay ng lunas, nagbibigay ng gamot. Parang naiiba na. Parang gusto tayo magkasakit para pabalik-balik tayo dito sa lugar na to. Diba? So naisip ako, sabi ko, gusto ba ako pagalingin itong lugar na to, itong shop na to? Pero ganun. Ang ibig ko na sabihin po, kapag tayo po ay may gustong gawin ang Diyos sa buhay natin, lalo na pagalingin tayo, let's go to the right place with the right people or with the right person. Amen po ba? And he wanted to be cured in his own way. Gusto niya yung sa sarili niyang kaparaanan. Minsan ganun tayo eh. Pag feeling natin may sakit tayo, minsan mas marunong pa tayo sa doktor. Di ba? Sabi ng doktor, i-take mo tong antibiotic 7 days. Pero ikaw, ilang days lang? 3 days lang, di ba? Kasi bakit? Ang mahal eh. At saka, wala na akong nararamdaman, okay na ako. Pero anong sabi ng doktor? 7 days. Ikaw? 3 days. O, sino mas magaling sa'yo? Sa inyo? Di ba? Ikaw. Kasi 3 days lang. Mali yung doktor. 3 days lang pala. O, di ikaw na. Dapat ang tawag sa'yo, doktor. Ilagay mo, ikabit mo na sa pangalan mo yon. Di ba? Minsan mas marunong pa tayo. How much more kung sa Diyos? Minsan nagmamarunong pa tayo sa Diyos. Yung kaparaanan, hindi Lord. Ito yung gusto kong gawin. Ito lang yung gagawin ko. Alam ko, gagaling ako. Hindi, may pinagagawa ang Lord. Okay? At minsan, yung mga simpleng pinagagawa ng Lord, minsan hindi mo pa magawa. Katulad ni Naaman. Okay? Katulad nito, sa Jordan River, next po, tignan natin. Alam niyo po ba yung Jordan River? Ikinumpara, sabi nga niya, sabi ni Naaman, teka lang, bakit ang lulublob niya sa Jordan River? Mas maganda yung river namin doon. Yung Abana at saka Parpar. Alam niyo po yung Abana, parang ito po yun. Ayan o. Ang description po nito in the history or in the Bible or in history books ay napaka-clear po. Napakaganda, transparent. Ganun siya kaganda. Pati yung Parpar, napakaganda po niya sa lugar po nila. Sabi, magandang ilog po talaga ito. Okay? Kaya naisip ni Naaman, teka lang, mas maganda sa amin eh. Bakit inutusan na lang sana ako doon maligo sa amin? Pero ano yung Jordan River? Ayan po, kulay clay. Di ba? Parang sa atin, parang yung tubig natin dito sa San Pedro, kulay kalawang. Di ba? Parang madumi. Pero hindi po siya madumi, pero mukhang clay. Ibig sabihin, mas maganda itong mga to kesa dito.
Tapos papaliguan ako dyan, maliligo ako dyan. Pero alam niyo po, ang Jordan River kasi dyan maraming nangyaring mga bagay, mga milagrong bagay. And even when Jesus was baptized there sa Jordan River. Di ba? Minsan yung akala mong maganda, akala mong, wow, napakaganda sa mata mo. Minsan hindi yun eh. Di ba? Papapuntahin ka ni Lord, doon ka sa Pasig River. Lord, mamamatay naman ako dyan. Isang lublob lang eh. Makatignan ko pa nga lang eh, na parang hihimatay na ako sa dumi. Di ba? Paano ko sinabi ng Lord sa'yo, no? Pagalingin ka, pumunta ka sa Pasig River. Lublob ka doon, ha? 7 beses. Kung walang instruction ni Lord, wag ka sumunod, kapatid. Amen? Ha? Wag ka maguna muna. Sabi mo, Pastor, inutusan ako ng Lord sa Jordan River maglublob. Wag, kapatid, ha? Siguraduhin mo muna. Ha? Baka malason ka. Okay? Pero ito po, pinapakita lang sa atin ng Lord na minsan yung akala nating magaganda, akala natin yun yung tamang lugar o yun yung gagawin natin. Pero pinapapunta lang sa'yo, pinapapunta ka ni Lord sa parang minsan yung mga bagay na dito, Lord, sa church na to, ang init eh. Meron namang magagandang church siya. Meron namang okay, pero dito ka dinadala ng Lord eh. Dito ka pinalulublob sa salita niya eh. Di ba? Pero alam nyo, dito mo mararanasan yung mga magaganda at yung pagpapala na inaasambong matagal na. Amen? Well, actually, wala naman niya sa lugar eh. Sa puso mo yan eh. Yung pagsunod mo. Amen? Ginagamit lang ng Lord yung lugar para makita niya kung kikilos ka. 5 attitudes that will turn any disappointments to a divine appointment. Amen? Dapat meron kang ugali na ito. Sabihin mo nga, ugali. Na meron, dapat ako. Okay? Kapag may disappointment ka, tandaan mo itong ugali na to. Ready na ba tayo sa ugali na to? Hindi pa ready sila, Lord. Magpe-pray ulit ako, Lord. Para okay, ready na ba kayo sa ugali na ito? Kasi kailangan natin baguhin, mga kapatid. Kapag may disappointments, believe me, darating at darating yan sa buhay mo. Okay? Pero yung how to deal with it, kailangan natin gawin ito. Okay? Number 1, see every disappointment has a priceless gem of wisdom. Merong karunungan sa disappointment na hindi mo pa nakikita, na hindi mo pa nanalaman. Okay? A kind of wisdom that will help you live beyond any kind of limitation. Dahanan mo lang yan, disappointment na yan. Kailangan mo i-deal. Lagi mong isipin, merong gagawin ang Diyos. Kasi kapag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, ito mangyayari napagtagumpayan mo yung isang disappointment mo, yung mga susunod na disappointments, matatag ka na. Bakit? May wisdom ka na eh. Sa una pa lang, nagtiwala ka na sa Diyos, alam mo na yung gagawin mo. Kaya yung mga susunod na disappointment, susunod na mga challenges na darating sa buhay mo, alam mo na ang gagawin mo. Amen? At nandoon yung karunungan. Hindi ka na magtataka pa sa Lord or magdadoubt. Kasi na-experience mo eh. Kaya kanya pinagaling noon, kaya kanya pinagpala noon, kaya niya inayos yung buhay mo noon. Kasi merong mga bagay in the future na alam mong itong mga bagay na to, Lord, kung ginawa mo noon, magagawa mo ngayon at higit pa ang gagawin mo sa akin. Amen po ba? Yun ang gustong malaman, ang ipaalam sa atin ng Lord. That in every season, in every opportunity na dumadating sa atin, maaring in a phase of disappointment, God can do a lot of things and God can do the impossible in your life. Amen? Kaya kung nagkasakit ka noon, pinagaling ka niya noon, tapos ngayon nagkasakit ka ulit, mangangamba ka ba, kapatid? Magiging katulad ka ba dati na, aligaga ka lang, mamamatay na ata ako kailangan ko na isulat yung yung kanino ko ipapamana. Di ba? Hindi ka na ganun, kapatid.
Kung pinagaling ka na noon ni Lord at talagang nagkaroon ka bigla ng sakit na Lord, magtitiwala ako sa iyo, pinagaling mo ako noon. Pagagalingin mo ulit ako ngayon. Amen? Hindi ka na mangangamba. Lord, may problema ako sa finances ko noon. Nabaon ako sa utang pero pinagpala gumawa ka ng paraan. Ngayon nandito na naman ako pero ibang problema. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen? Kasi merong karunungan. Okay? Sa every disappointment mo. Amen? Number 2. See every disappointment as a character builder. Kaya may disappointment kasi may gustong baguhin sa karakter mo, sa ugali mo. Maaring ikaw ay magagalitin. Katulad nito ni Naaman, may pride, magagalitin. Pero anong ginawa niya? Ginawa ng Diyos, ginamit niya yung situation para matuto siyang magpakumbaba. Ginamit niya yung mga ordinaryo, maliliit na tao para mabago ang kaisipan niya at yung kanyang ugali. Na dapat pala marunong makinig, na dapat pala hindi yung sarili ko, yung pride, hindi, kaya kong bilhin, hindi, ito in-expect. No, kapatid. Minsan ang gusto ng Diyos, yung pride mo, kainin mo. Amen? Na hindi tayo magmamalaki. Minsan kasi kapag matagal na ako sa church, may posisyon na ako eh. Alam ko na to. Close kami ni pastor eh. Hindi kapatid, lahat po tayo may kanya-kanya po tayong dealing sa Lord. Kasi relationship natin to sa Panginoon eh. May binabago ang Diyos sa bawat isa. Okay? May binabago ng Diyos ang ating ugali, ang ating behavior. Kasi nasa proseso pa tayo. Walang perfecto, hindi porke Kristiyano ka na, wow! Para ka ng perfect. Di ba? Pag maglakad ka na, dahan-dahan ka na. Parang banal, hindi. Di ba? Hindi kapatid, nasa proseso ka. Kaya tignan mo yung katabi mong yan. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Hindi perfect yan. Okay? Nasa proseso pa yan. Binibuild ni Lord yung character niya. Okay? Kaya dapat magpasensyahan tayo sa bawat isa. Okay? Magpasensyahan tayo. Hindi pwedeng galit ka kaagad. Diba? Kasi may proseso yan. Binibuild ka ni Lord. Amen? Every disappointment you face is an attempt to deal with a particular character that will make you better. Amen? Gusto ng Lord makita yung 2.0 version mo. Yes, di ba? Ano yun, Pastor? Bakit may 2.0? That's the better version of yourself. Amen? Di ba? Kung dati hindi ka naliligo, ngayon naliligo ka na. Di ba? Kaya katulad ni Naaman, naisip ko siguro hindi ito naliligo, kaya ganoon. Di ba? Minsan binabago ng Lord yung ating ways, yung ating behavior. Di ba? Ibig sabihin, kung magagalitin ka, di ba? Yung konti ka na lang magalit. Di ba? Hindi yung basta-basta na. Ako ngayon nga dinidil ko sa Lord eh. Magagalitin ako. Sabi ko, Lord, pabawasan mo nga. Di ba? Marami tayong mga ugali na dapat, tapyasin. Di ba? Na dapat tanggalin. At inaalaw ng Lord yung mga ganitong bagay. Lalo-lalo na pag na-disappoint ka para ayusin yung character natin. Amen? So, dapat handa tayo magpaayos. Amen? So, handa ba kayong magpaayos sa Lord? Okay ha? Walang madi-disappoint. Number 3, show kindness to yourself. Your future ahead is more glorious than your mistakes of yesterday. Minsan, pag nadidisappoint ka, sinisisi mo ang ibang tao, and worst, sinisisi mo yung sarili mo. Ganito na ako kasi ganito sila, ganito ako, kaya ganito. Kaya kapag dumating na yung mga disappointments, parang nakikita mo na ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. Diba? Minsan parang lahat ng mga na-achieve mo, pas bigla kang hindi mo na makita yung pag-asa. Gagaling pa ba ako? Aayos pa ba yung buhay ko? Aayos pa ba yung pamilya namin? Kasi iniisip mo yung ganun eh. Minsan sinisisi mo yung ninuno mo, yung lola mo, yung lolo mo. Minsan hanggang sisihin mo yung sarili mo.
sa mga mali mong choices sa buhay, yung mga mistakes mo sa buhay, kapatid, wag. Okay? Show kindness to yourself. Okay? Wag mong maliitin ang sarili mo. Maging mabuti dapat ang tingin mo sa sarili mo. Unang-una, ginawa ka ng Diyos at may plano ang Diyos sa buhay mo. Okay? Kaya wag mong i-down ang sarili mo. Okay? Do not degrade yourself because you are a child of God. He loves you. He cares for you. Pinapahalagahan ka ng Diyos. Amen? Number 4, obey God's instruction regardless how simple or difficult it is. Dapat yung ugali natin, we have an obedient heart. Amen? Kaya kung ano yung sinabi, gawin mo, kapatid. Simple nga lang yung sabi ng dalagita, pumunta ka lang doon sa propeta sa Samaria. Ikaw naman, pumunta ka doon sa hari. Di ba? Ganun yung ginawa ni Naaman. Minsan mga simple instruction. Sabi lang ng Lord, anak, mag-pray ka lang. Mag-devotion ka lang. Minsan simple, pero ang hirap gawin. Gusto natin, hindi, gusto ko yung si pastor mismo, yung ilelay-hands ako ng ganyan, tapos siguro mga 30 minutes niya ako yung pagpe-pray. Minsan gusto natin ganun, yung may seremonyas, kasi ganun yung gusto ni Naaman eh. Yung talagang magpe-praise and worship muna. Okay, kanta muna tayo. O, tapos word muna tayo. Tapos saka kita pagagalingin. Di ba? Minsan ganun tayo. Akala natin yung para bang yung religious masyado. Di ba? Yung maraming seremonyas. Pero hindi. Minsan ang gusto lang ni Lord, anak, buksan mo lang yung Bible mo. Basahin mo. Minsan ang instruction lang ni Lord, anak, mag-pray ka lang. Punta ka lang dyan, mag-pray ka lang. Or minsan sabi sa'yo, mag-fasting ka lang, mag-pray and fast ka. Minsan parang pinapahirapan na, minsan tayo lang yung nagpapahirap sa sarili natin. Di ba? Minsan tayo lang nagpapahirap eh. Simple lang yung instruction, pero gusto natin yung mas komplikado, yung mas mahirap. Di ba? Pero gaano man kakomplikado or kasimple ang instruction, matutong sumunod sa Diyos. Amen? When God instructs us, obey. And the last one, know and understand God's position. Alamin mo at intindihin mo na ang Diyos ay nasa posisyon sa sitwasyon mo. Amen? God has a position in your specific situation. Kapag may disappointment sa buhay natin, mga bagay na hindi magaganda, do not take it in your hands. Do not put it in your hands. God is in control of that situation. Amen? Hindi yung ikaw ang hari. Okay? Nagpupumilit, ikaw yung masusunod. Minsan kasi ganun yung gusto nating mangyari eh. Yung tayo yung masunod. Na hindi na natin nakikita na ang Diyos dapat pala. May posisyon pala ang Diyos. Gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong pigilan, kapatid. Sumunod ka lang sa Kanyang salita at mararanasan mo yung pagpapala. Amen? God is in control. He sits on the throne. Nakaupo siya. Dapat sa mga puso natin. Amen? So what are those 5 things? Number 1, nakalimutan na nila. Madi-disappoint ulit kayo. Number 1, may wisdom. Diba? And see every situation that there is a priceless gem of wisdom. Second, ano yung second? Yes, may binibuild siyang ugali, may binabago, may tinatapyas, may tinatanggal siya para may better version of you. Amen? Sinong gusto ng better version? Diba? Hindi na ikaw yung dating, ayan yung si Pastor Noni, yung lasinggero yan. Hindi na, binago ka na ng Lord. Magagalitin yan eh.
Di ba? Konting bagay, mainitin na yung ulo. Di ba? Ngayon, hindi na, matagal na. Mga 3 oras bago magalit. Di ba? Di ba? At least may proseso, di ba? Okay? May binibuild na character, okay? May proseso. Show kindness to yourself. Be kind. Okay? Kung ikaw nga, kind ka nga sa mga aso mo eh. Di ba? Mabait ka sa mga aso mo. Di how much more sa sarili mo? Di ba? Sabihin mo, be kind to yourself. And obey God's instruction regardless how simple or difficult it is. And know and understand God's position. Okay? Wag mong aangkinin yung posisyon ng Diyos sa sitwasyon na yon. Okay? Ang Diyos ang may control sa buhay mo sa sitwasyon na yan. Kaya hindi ka dapat, okay lang na makaramdam ka ng disappointment, okay lang na makaramdam ka ng pag-aalala, pag-worry, na anxiety ka, pero hindi yung mga bagay na yon ang mag-take over at kainin ka nun. Okay? Dapat dumadating ka sa punto na, Lord, hindi ko to kaya, ibibigay ko sa iyo ito. Ganun dapat ang ugali. Kaya naman, magpapatuloy ka pa rin. Amen? Hindi yung mga disappointment, yung worry, yung anxiety ang magpapahinto sa mga importanteng bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Let God be the center of your life. And as we end, can we just all stand? Matthew 10:29 to 31. Nagtuturo ang ating Panginoon dito kasi nagwo-worry ang mga tao. Pero ito ang sabi niya, siguro nadidisappoint yung iba sa buhay nila. Parang ano ba, wala bang nangyayari? Lord, may pangarap ako, hindi natutupad. Lord, ito yung plano ko, hindi natupad. Nag-iba, nakaka-disappoint. Masakit po yun, yung madidisappoint ka sa mga nangyayari. Pero ito ang word ng Lord sa'yo, kapatid. Matthew 10:29 to 31. Are not 2 sparrows sold for a copper coin? Hindi ba yung ibon na binibenta lang sa isang copper coin? Parang barya? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. At ni isa wala sa kanila ang namamatay at nauhulog. Mga ibon na ito na hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang mga ibon na ito nakikita at inaalagaan ng Diyos, but the very hairs of your head are all numbered. Sabi ng Lord, kahit yung buhok mo, bilang ng Diyos. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Kung yung mga ibon na ito sa iba parang magkano lang yan, binibenta. Pero sabi ng Lord, alam mo ba na lahat ng mga yan ay nakikita ng ating Diyos Ama? May concern siya, inaalagaan. How much more na ikaw, alam niya at bilang niya yung buhok mo. Buhok ko nga, hindi ko nga mabilang kahit nga pakonti na ng pakonti Pero alam mo, sinasabi ng Lord sa atin ngayon, mas mahalaga ka sa mga ibon na yan. Kaya don't feel disappointed sa mga nangyayari sa buhay mo. Na parang feeling mo na hindi lahat ng plano, hindi lahat ng mga in-expect mo nangyayari. Yung mga choices mo parang mali-mali yung nangyayari sa buhay. Na feeling mo na wala kang tamang ginawa. No, kapatid. Mahalaga ka sa mata ng Diyos. Mahalaga ka sa mata ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. If ever you feel disappointed with so many situations sa buhay mo, huwag mong tatanggalin yung relasyon mo sa Diyos. Dahil mismo ang Diyos, pinapahalagahan ka. Amen? May magandang plano ang Diyos. At kung hindi mo pa nakikita yung mga magandang ginagawa niya, hindi pa siya tapos sa buhay mo, kapatid. May inaayos lang ang Diyos sa buhay mo.
may tinatanggal na ugali, may inaayos na pag-iisip, may inaayos sa kaparaanan natin. Amen? At makikita natin yung ganong kahalagahan dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos.